guys, it's me, Jens. For today's video guys, pag-usapan po natin or pagkakakwentuhan po natin ang salary minus expenses if you are living and working in America. Pero bago po natin simulan tong kwentuhan na to guys, disclaimer lang, hindi po ako nagtatrabaho sa mga visa sponsors na ating bini-feature sa ating mga vlogs at hindi din po tayo consultancy. Pero tumutulong lang po tayo sa ating mga Pinoy teachers at na gustong magtrabaho abroad. So, hindi lang po America guys Pero since nandito pa po tayo sa America ngayon, then we are, I'm sharing ways how to do DIY para sa ating mga Pinoy teachers na gustong mag-apply. Now, we're going to talk about salary guys and expenses. So, sabi nga nila, if nagtatrabaho ka sa America, syempre, kumikita ka ng dolyar, but gumagastos ka naman ng dolyar, guys. So, and we're going to talk how to save. Kasi sa mga papunta pa lang ng Amerika, if you are hesitant ka na magpunta dito sa Amerika, di ba? Syempre, wini-weigh mo na yan. Kung sumasahod ka na naman ngayon ng 150,000 to 200,000 pesos, wag na lang. So, ito, para ma-picture out po ninyo ang mga expenses, o example, salary po ninyo. So, para makita po ninyo yung ano ba talaga ang gagastusin po ninyo dito sa Amerika. At paano po kayo ways to lessen yung mga gagastusin po ninyo. Okay? So, stay tuned and watch this video para makita po ninyo guys. So, may sinulat po tayo dito. Oh, di ba? So, para klaro talaga guys, di ba? So, single, so isa lang, no? So, kung isa ka lang pupunta ng Amerika, guys. So, itong vlog na to, hindi lang po ito for teachers, no? Pwede po ito sa mga nurses, natin na friends, sa mga other works, engineer, or any works na pupunta ng Amerika at magtrabaho, live and work in America. Kasi, syempre, gagastos ka ng dolyar, o kikita ka ng dolyar, gagastos ka naman ng dolyar. Then, makikita mo dito yung breakdown ng ano po yung ways na paano ka makakasave, okay? So, let's start with salary. So, ang salary guys, if single ka, Pinoy teacher, then possible, pinakamababa ng po nun, around 4,000 ang monthly salary. So, pinakamababa $4,000. So, $4,000, lagay na natin. Ano na po yan guys 2,000 every other week. Then, another 2,000 for other week. Okay? So, 4,000 a month. But this one guys, kunting tricky po nito if you are working as teacher. Kasi, mostly teachers is only 10-month paid na. So, 10 months siya na divide mo sa, yan, yung yearly mo is 10 months. Then, ikaw na mag-budget ng summer. But, easy lang naman yan guys. Pero, ito, monthly lang natin yung, natin, na, para mapakita nyo yung expenses at monthly na kakikitain mo. So, okay. So, madali lang naman po yun sa pagbakasyon is pwede makakapag-save ka naman din. Okay? So, salary guys for single is, lalagay na natin, pinakamababa na, masahod, maybe may mas pataas pa nga po nito. Then, the salary will be 4,000. So, 4,000 a month. Okay? So, 4,000 per month. Okay? So, 4,000 per month ang salary. Okay? Sa single. Okay? So, let's go for the expenses. Okay? So, unang babayaran mo guys, if you are working in America, is you need to have your health insurance. Ito po siya guys, is obligado ka po talaga na magbayad ng health insurance po ninyo. Kasi dito sa Amerika, walang libre. No, in healthcare, ito yung isa sa ayaw ko dito sa America guys is the healthcare system. Kasi bakit healthcare system dito guys is may insurance, health insurance ka pa, may copay ka pa. Okay, I'll talk that one in a different video. Gagawa tayo ng video niyan. Then insurance is around pinakamababa range $90 to $150. Depende na po din what kind of insurance yung kukunin mo, anong package din. So, kamot lang po tayo ng $100 a month. So, lalagay natin 100. Okay. Alright. 100. Then, you have your car and car insurance. Dito guys, tricky po ito. Kasi pwede ka naman hindi kumuha ng car. But, you are going to pay Uber. So, mas maganda, kukuha ka ng car at syempre, nandun na yung car insurance. But this one guys also, like sa ginawa namin, bumili na kami ng cash na second hand na car para makasave po kami. So, pwede po kayong makasave dito. Okay? Pero, depende na po yan sa inyo kung gusto niyo kumuha ng bagong sasakyan. So, ilagay na natin ang car insurance. Okay? So, bibili ka ng cash na car or bibili ka ng hulugan na car. So, nasa inyo po yan. So, lalagay na lang po natin the car insurance monthly. So, car insurance na lang po muna. So, car insurance is pinakamababa is around range is $150 to $200. So, lalagay na lang natin around $150.
Okay, so 150 for the car insurance. So, dito kasi guys, nasa inyo na po yan kung bibili po kayo ng car or mag-uutang po kayo ng car. So, dyan na lang po ano na po yan, magkakaiba. But the 150 is that meron po talaga kayong babayaran na $150 for your car insurance. Now, gas. Gas naman guys, is depende po yan sa layo na pupuntahan mo every day, okay? But, if gusto mo lang maliit na car, usually, ang week ko po sa gas ng car ko is around $30. So, around, lalagay na lang natin, 50 ang 2 weeks niya, then maybe you can have $100 a month. So, $100 din yung budget. Or, lagay na lang din natin around $150 a month for your gas. Okay? Kasi, baka malaki yung car na gusto mo, then yan. So, 150. Nandito naman sa rent, guys. Rent is dito ka din magkakaiba-iba. Kasi, maybe, you are living in the city, or maybe you are living in the rural or urban areas, yung mga bukid-bukid na ano, di ba? So, yon yung pinagkaiba ng rent. Kasi, iba yung renta ng city, ng Orlando, kaysa sa Spencer, West Virginia. O, di ba? So, magkakaiba-iba. But, also, there's a trick dito, guys, sa rent. Kasi, pag single ka, pwede ka maghanap ng housemate mo. Okay? So, pwede ka mag-housemate dito. Rent, makakasave ka pag may kasama ka sa bahay. Okay? So, possible, rent and electricity around 1,000. Lagyan natin, pinakamataas na yung 1,000. Kasi, babayad ka pa ng electricity. So, 1,000 is, mataas na yun for single, no? So, possible, maybe 1,000. Lagyan na natin 1,000. 1,000. So, you have 1,000 for your rent budget, no? So, now, let's go to the grocery. Dito naman, kung gaano ka malakas kumain, then how you budget. So, mostly guys, $150 is really enough for a 1 week. Sobra-sobra po yun. $150 sa pamilya na yan, ha. Then, minus, maybe single ka, so $100 a week. So, maybe digastos ka ng around $400 a month. So, grocery mo, for a single, $400 is malaki na yun, okay? So, $400 a month, okay? For your grocery. So, pag mahilig ka kumain sa labas, maybe you can add 100 kasi mahilig ka kumain sa labas, then plus 100, so maybe $500 a month kasi mahilig ka magpa Uber Eats, magpa DoorDash, ayan. So, gugastos ka ng $500, okay? So, let's add the expenses. So, it's the total for this one is around, okay? So, 1,900 yung expenses mo, right? Sa every month, guys, ha. So, makakasave ka ng 2,100. So, savings mo, guys, a month is 2,100. Okay? Kasi, gumagastos ka ng 1,900 a month. So, dito, guys, makikita mo, sobrang save ka, di ba? Na 2,100 na every month. So, kung dito guys, depende na po kasi ito sa car mo. Kasi pwede kang malalakihan po nito pag uutang ka ng sasakyan. Example, umutang ka ng sasakyan ng $300 or $400. Then, dadagdagan siya ng 400. So, magiging 2,300 siya ang expenses mo a month. Okay? So, depende po din yan, yung rent. So, example guys, yung car mo is magkukuha ng 400. Tapos, yung rent mo, makakahanap ka ng $700 or $600 a month. Depende sa lugar na pupuntahan mo. Siyempre, ganoon na din. Same na din siya sa savings mo. Okay? So, may panggala ka na 2,000. Eh, gusto mong mamasyal. Okay? Pupunta ng ibang state. So, siyempre, sobrang laki na yun. May savings ka na 2,100 a month. Diba? What if you couple kayo? May kikita yung partner mo ng, lagay na natin, 3,000 a month. Okay? 3,000 a month. Okay? 3,000 a month yung husband mo or wife mo. Then, you add lang yung insurance. So, magiging 200 yung insurance. Alright? So, add insurance. Tapos, car insurance, yun na yun. Pwede na yung dalawa kayo, guys. Kasi kung isa lang yung car. Pero kung dalawa ang car, dalawa din yung insurance nyo. Then, gas, ganun na din. Sa rent, ganun na din yan. Or lilipat kayo ng one bedroom. Then, maybe, this one is magiging 1,500. So, plus 500 for this one. So, lilipat kayo ng one bedroom. So, 1,500. Then, grocery nyo plus, lalagay na natin, grocery nyo is plus 200 kayo. 200. So, magiging 700 na yung, ano nyo guys, 700 na yung grocery nyo. Okay? So, i-add natin yung
200, 700, 800. So, magiging 2,700. Alright? So, magiging 2,700 yung expenses po ninyo. Pero madadagdagan naman yung monthly income po ninyo. Magiging 7,000 na po siya. Alright? 7,000 a month. Alright? So, minus 2,700. So, napakalaking savings na po yun. So, yung savings po ninyo is, guys, is magiging 4,300. Okay? So, 4,300 times nyo na lang po, 58, depende na po sa rate. So, yun po yung savings nyo na ipapadala po ninyo sa Pilipinas. At, syempre, kakaltasan pa ninyo yan sa mga, mga gala po ninyo. So, napakalaki na po, 4,300 a month. Okay? Kung dalawa po kayo. Then, dito na po, guys, hindi ko na sinama yung car, kung bibili ba kayo o hindi. So, dapat may savings po talaga kayo. Ito lang po ay expenses every month po ninyo. Okay? So, sana nakatulong po itong expenses na to. Ayan. Ayan, guys. Oh. Napakaganda po ng ating usapan ngayon. Expenses. So, dito guys, kung may anak po kayo, so, ang insurance lang po yung i-add po ninyo. Car insurance, yung health insurance. So, yung health insurance, dagdag lang po kayo ng, depende kung ilang anak po yung dala po ninyo. Dalawa, di 200, 100 each. Isa lang, yung anak din 100. So, yun, i-add nyo lang. Pero, napakalaking savings na po yun, guys. Kahit nga, isa lang yung mag-work, may savings pa rin kayo na 2,100. So, 2,100 is around 100,000, 120,000 pesos. So, napakalaking savings na po yun. So, yun lang, guys. Kasi, magagandahan naman sa Amerika, may tax refund, tapos may kung sa nurse may mga OT, sa teachers naman may mga bonuses. Alright, so yun. So sana nakatulong tong video na to at nakita-kita po ninyo yung breakdown ng expenses at salary. So salary minus expenses, marami ka pa rin masisave. Right? So ganun lang siya, guys. At syempre mauubos lang po yung savings nyo sa kakagala kasi syempre marami ka pupuntahan. At syempre panggas. Okay. So yun. Sana nagustuhan po ninyo tong vlog na to at nakatulong po sa inyong pag-iisip na kikita ba talaga expenses. Ito po based on experience. Reality po yan na ating na-experience. Kaya ayan teachers, mga ma'am and sir, at mga kaibigan natin dyan, sana nakatulong tong video to. At kung gustuhan po ninyo, like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Ika nga, follow for more. Kaya nga guys, ako po pala si Jans. See you again in my next vlog. Bye. Thank you for watching. If you like this video, please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. To God be the glory.